kung saan nga pinasisinungalingan ng isang abogado ng AMLAC na itong mga nilalabas na mga ebidensya ni Trililing ay hindi ho nila alam at hindi galing AMLAC. Kular na ang paglabag umano sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act. Kasunod ito ng ulat ng AMLAC kaugnay ng bilyong pisong halaga ng covered at suspicious transactions sa mga bank account na iniuugnay kina VP Duterte at Carpio sa impeachment hearing. Nako, umanat ka na naman. Malinaw po sa akin yan na panglihis lang ito, pandagdag lang ito sa mga kaso ng mga pinala nila sa Supreme Court. Lapit ka na daw, sabi ni Aling Ledesma. Mukhang, babalik oblo ka na naman daw, sabi ni Mang Ramil. Cautionary whole departure order, si dating Senate President Chis Escudero. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo, si Kuya Gus nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Ayan kasi, ang titigas ng mga panganyo. Nananahimik, itong si Mans Carpio, pinasukan nyo na kung ano-anong kwento. Paano ngayon yan? Kakasuhan kayo ngayon. Ang problema pa, inilahad nyo sa taong bayan kung ano ang nilalaman na kanilang salin, kung ano ang nilalaman ng yung binigay na script sa inyo ng AMLAC. Problema yan. Ngayon, ito makakatikim kayo ng kung ano-anong batikos, kung ano-anong kaso. Marami ikakaso dito sa mga nakialam. Ang trabaho nyo lang kasi, mga tanga kayo, sorry for the word, sinabihan na sila, merong batas na nagsasabi na hindi nyo pwedeng pakialaman ang account ng isang tao na walang pahintulot. Kung sa Senado, sa trial, pwede. Kasi kayo, trial by publicity ang ginagawa ng Kamara. Itong committee in Injustice Kangaroo Court. Nananahimik itong si Attorney Mans Carpio. Kinulit-kulit nyo ngayon. Dinadamay nyo sa anong issue na wala naman kayong patunay. Na-back to you kayo ngayon. Babalikan kayo ng mama. Kinasuhan na ni Attorney Mans Carpio at sinampahan ng katakot-takot na reklamo itong BSP at yung direktor ng AMLAC at ilang kongresista. Dahil pakilamero itong mga... Ang sarap yung pagmumurahin. Lalo ka na yung mukha kang yung Saba Queen. Lalo ka na. At itong... sino ba to? Si Rehistro. May lumalabas na baho dyan patungkol kay Rehistro. Malaki pala ang kaugukan niya sa utak. Nag-hire ng empleyado. Yung empleyado niya, pinagbayad niya ng napakalaking pera. Pero anyway, wag muna natin ipasok yan. Meron ho tayong video niyan. Nag-iiyak ho yung babae, empleyado niya, kung napanood niyo yun, talagang masama pala ang budhi ng babae na yan. Sino yan? Kilala nyo yan. Taga Batangas daw yan. Dahil sa kagustuhan nyo, double job na ba? Ano ba tawag doon? Minamadali nyo na ba talaga? Nakikita natin parang minamadali na nila si BP Sara. Ngayon, wala silang napatunguhan. Kakasuhan pa sila. Tapos sasabihin nitong mga ito, ano raw yun? Parang diversionary tactic daw ito nila BP Sara, ni Mans Carpio, para hindi umusad itong impeachment. Mukha nyo. Kayo ang mahilig mangungkat, nananahimik si BP Sara, pinasukan nyo ng mga kademonyuhan nyo. Ngayon, sasabihin nyo, diversionary tactic na mga Duterte ito. Unggoy. Ipasok natin. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan, sabi ko nga sa inyo, meron dyan join button kung gusto nyo sumali sa ating komunidad. Ang join button na dyan lang po dyan. Kung gusto nyo mapabilis, meron kagad automatic na upload si Kuya Goods. Andyan po yan sa join button. Kayo ang unang makakita. At syempre, sa shoutout segment natin, sa dulo ng ating video, baka nandun na yung pangalan nyo at na-shoutout na natin.
Kung hindi kayo nasi-shoutout, hindi pa kayo nasi-shoutout, comment lang po kayo. At tadtadan nyo ng comment at like para ma-shoutout na at mabasa ang iyong mga komento. Simulan natin dito. Ilang mambabatas makakasuhan? Aray ko po. Dapat lang sa inyo yan, mga ulupong kayo. Wala kayo ibang tinira, wala kayo ibang binatikos, wala kayo ibang siniraan. Dinamay nyo pa si Manscarpio. Lahat. Para sabay-sabay na lahat. Okay, tama. Dali. Yan. Okay. May suspense, may suspense. Okay na yan. Okay. Okay. Kuya, babalo konti. Babalo. Yan. Okay? Bababa ng konti, bababa ng konti. Yan. Okay na? Sige. Okay. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Nandito po kayo. Yung mga questions po ninyo, kay Attorney Danao na lang po siya na lang po sasagot. Maraming salamat and God bless us all. Thank you po. Ilan po kayo nag-file, sir? Okay. Attorney Mans, mag-ilan pa mga Okay, sige na ha. 5 minutes, 10 minutes ha. Okay. Sige, unang tanong. Okay, ang pinail po namin ay isang criminal case po dahil sa paglabag ng Section 8A, RA 9160 na naamendihan ng RA 11521. Ang sinasabi po sa batas ay bawal po na isiwalat ng AMLAC kahit anong informasyon na nalakap nila sa mga bangko. So yun po yung sinasandigan namin, yung Section 8A po ng RA 9160. Sir, mga mga they have the power daw ang Congress ng subpoena power. Teka lang. So, kung babasahin po natin yung batas na yon, na-amendahan siya noong 2021, RA 11521. Inamendahan ng RA 9160. So, 2021 po, yung batas na yan, pinatupad po ng Kongreso, di ba? So, ang batas, bago maging batas, pinag-uusapan, di ba, sa House, sa Senado. So kung meron silang gustong exception doon sa batas na yon, dapat nilagay nila. Ang Section 8A po ay malinaw. Nasabi ron, the AMLAC and its secretariat shall not in any way disclose any information in any manner. So anong ibig sabihin ng in any manner? Sa kahit na anong pamaraan, hindi pwedeng maglabas ng informasyon ang AMLAC. So kung gusto nilang may exception doon, dapat Kongreso mismo nagsabi na except number A, except number 2. Wala eh. Basahin po natin Section 8A at ang buong AMLA na batas, wala pong exception. Attorney, bakit kasama sa mga sinampahan ng reklamo yung mga kongresista mula sa Liberal at Bayan? Hindi naman dahil sa liberal or bayan sila. Dahil kung makikita po natin ang nangyari sa Kongreso, sa House Committee on Justice, sila po yung nag-udyok na ilabas. Di ba sila yung nag-motion, sila yung nag-second motion, at pinirmahan yung sabpina. Na dahil dun sa pinirmahan ng sabpina, nilabas naman ng AMLAC. So yun po yung kaso namin. Kung sino man po ang lahat nung may kinalaman sa paglalabas ng mga informasyon daw tungkol daw sa mga bantang saksyon na ito, ay dapat managot. Yun na naman ang sinasabi ng aming kliyente sa Atty. Carpio. Kung ano sinasabi sa batas, dapat sundin natin. Kung nilabag mo, ano gagawin mo pag nilabag? Di ba? Kasuhan ng kaso. Kasuhan! Ito na po yun. So ayan maliwanag kakasuhan na itong mga kongresista na nagsopena patungkol dito sa AMLAC ni Vice President at ang kanyang asawa ni Manscarpio. Malinaw naman sinabi sa RA 9160. At sinugundahan yan ng RA 9160 yung sinasabi ni Atty. Danao na bawal mo ilabas ang mga bagay-bagay, lalong-lalo na ikapapahamak ng isang tao. Bakit ginawa? Kaya natakot itong AMLAC na si Director Echekabu, kung ano man yung pangalan nun. Abogado yun. Bakit mo naman inilabas at nagsalita ka doon na binabasa mo lang yung script? Hindi niya hindi kayang patunayan itong Director na yung bang nasa AMLAC ay totoo.
dahil meron ng labas na video noong 2004 kung saan nga pinasisinungalingan ng isang abogado ng AMLAC na itong mga nilalabas na mga ebidensya ni Trililing ay hindi ho nila alam at hindi galing AMLAC. Eh bakit biglang nung nagpalit ng direktor, ayun na. Ayun na. Yan ang mali ng AMLAC director. Siguro naisipan niya, baka ako magisa rito, sige na, ilabas na. So hindi naman pwedeng ganun-ganun lang yun. Na sinira nyo ang reputasyon ng mag-asawa. Lalong-lalo na Vice President. Ano ba ang number one dito? Bakit nila sinisiraan? Bakit nila nilabas itong sinasabi nilang labas-masok na pera? 'Di ba? Bakit nila? Siyempre pamumulitika. Dinamay pa nila itong asawa na nananahimik na napakaraming negosyo ang mama. Marami hong negosyo to eh. Lumabas na rin niya sa kanilang hearing. Taong ganto. Ito, mga negosyo. Hindi yayaman. Yan ang sabi nila. Dahil meron daw posibleng hindi yayaman eh. Tingnan nyo nga, 2006 pa lang, negosyante na sila. Kayo nga mag-isip nga kayo, posible bang hindi yumaman ang isang tao pag maraming negosyo? Itong mga dorobo na ito, walang ibang ginawa ito, kundi siraan lang. Ngayon, ito ang mangyayari. Ngayon, siniraan nyo, kakasuhan kayo. Ano mangyayari sa inyo ngayon? Sige nga. Paano kung halimbawa yung amo nyo, si Martin, tuluyan ng makakasuhan. Di ba yan ang amo nyo? Pwedeng mangyari, kasama na rin kayo sa makakasuhan. Kasi tigil-tigilan nyo na. Takot lang kasi kayo maback to you sa 2028, kaya pinipilit nyo siraan. Sasabihin ko nga sa inyo, eto ho, mantakin nyo. Ang dami nyong sumisira, ang dami nyong gusto magpabagsak kay Duterte, kay BP Sara, ang dami nyo, sangkatuta kayo, nagbabayad pa kayo ng troll, may troll farm pa kayo, meron pa kayong mga bayaran na bulager. Nasira nyo ba ang mga Duterte? Nasira nyo? Hindi. Tingnan nyo, tingin sa inyo ng mga tao. Kayo ang mga basura at salot ng bayan. Totoo. Yan ang tingin sa iyo ng taong bayan. Doon sa mga kongresista, lalong-lalo na si Saba Queen, kasama ka dyan. Si Tabingi, kasama ka dyan. Sino pa? Si Rehistro, kasama ka dyan. Si Ridon, kasama ka dyan. Agoy. Tingnan nyo kung makakatakbo pa kayo. Tingnan nyo kung mananalo pa kayo. Yung mga sarili nyong page, pinagtatawanan kayo, mga inutil kasi kayo. Wala kayong ibang ginawa, kundi siraan ang mga Duterte. Ngayon, didemanda kayo. Ang hirap. Ngayon, ang dami nilang mga propaganda na naman. Ito raw si BP Sara ay may threat. Oo, sige, galingan nyo. Minamadali nila si BP Sara. Sige, galingan nyo. Galingan nyo ng gusto ang paninira. Dahil mayroon ditong balita na ang NBI daw, ano daw yung NBI? Hindi natin mapakawari. Bakit pati NBI na ngayon? Handa na rin ang National Bureau of Investigation o NBI na tumistigo po sa impeachment hearing laban kay VP Sara sa Miyerkules. Pinatawag ang NBI kaugnay ng pagbabanta noon ng bise laban kay Pangulong Marcos. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, personal siyang dadalo kasama ang mga investigador na humawak sa kaso bago pa man siya maupo sa pwesto. Magdadala raw sila ng mga dokumento at video recordings na susuporta sa inihaing reklamo ng NBI sa Department of Justice. Nakita raw ng mga investigador na posibleng labag sa revised penal code ang pahayag noon ni VP Sara. So, investigan po yan. Including po yung mga yung digital po, yung mga pronouncement po na nasa social media. There was a case filed by NBI before the National Prosecution Service of DOJ. So that will cover testimony. Mga kapatid, isipin nyo may pasok lang ito. Yung kwento na yan, matagal na kwento yan.
Nagretiro na nga. Oo, nag-resign nga si Director Santiago. Hindi nga pinakilaman yung issue na yan eh. Hanggang sa pinalitan ni Director Magno. Oh, hindi rin niya pinakilaman yan kasi yan mga kwentong kotsero na lang yan. Kaya nagulat kami, biglang nabuksan na naman. Bakit? Sino ba itong director na ito? Kilala nyo naman kung saan siya partido. So, wala tayong magagawa doon. Kung kakasuhan nila si BP Sara at mamadaliin nila si BP Sara para tuluyang ma-disqualified, kailangan mapatunayan nila yan. Hindi naman basta-basta ganun eh. So, ngayon, ang sagot na ng taong bayan dyan, galingan nyo ng gusto. Para pag upo ni BP Sara, walang sisihan. Diba? Kasi ang mangyayari nito, alangan naman ganun lang yun. Ilang taon nilang tinira si BP Sara. Ilang taon nilang siniraan si BP Sara. Tapos pagkaupo ni BP Sara, walang kwentong ganon. Hindi naman pwede. Diba? Kahit ba paano, BP Sara, siyempre may kikwento rin yan. Kung paano kayo isa-isa lilipad ng bansa. Ayun ang kwento ni Aling Ledesma. Kasi ang hirap naman talaga sa kanila, wala silang katigil-tigil. Meron na nga nag-react ngayon. Nag-react na ho yung mambabatas. Ano sabi? Sa pagsasampa ng kaso ng asawa ni BP Sara, talaga magre-react kayo. Kasi mali yung mga pinagagawa nyo eh. Kung tama sana yung mga sinabi nyo at yung ginawa nyong proseso dyan sa Committee of Injustice, Kangaroo Court, di sana hindi kayo magre-react ng ganyan. Unang-una, ano ba ginawa nyo? Diba sabi, bawal nga ungkatin, bawal nga ganto, bawal nga ganere. Ang titibay ng mukha nyo. Kayo pa talaga ang humanap ng ebidensya, sinupinahan nyo pa yung AMLAC, dito ng AMLAC ngayon, nataranta. Nagsabi kahit mali-mali mga script. Paano mo naman nasabi na mali, Kuya Good, yung script? Kasi ganito na yan. Yung kwento ni Trililing, di ba sinabi niya doon na may pumasok daw na pera sa gantong account, which is hindi naman totoo. Pinapamukha lang sa taong bayan na merong pumasok kay Baste, kay Pulong, kay Kitty, kay Hanilet, kay BP Sara, kay Tatay Digong. Tignan nyo yung petsa ng affidavit. Iisang kwento, 2011, 2012. Yan ang kwento eh. 2016 nagsimula si Tatay Digong maging presidente. Kwentuhan tayo ng 2011, 2012. May pumasok daw na malaking halaga. Kay BP Sara, 7 million daw ang pumasok noong 2011. Noong 2012, may pumasok na naman. Halos parehas ng date. Kalkalin nyo ho. Ang mali pang statement nito ni Tanga, ni Trililing, naglabas siya ng statement, sablay doon sa binigay niyang statement at sinumpaan niya pa. Yung SM Lanang, nagbukas 2012. Yung bank account sa BDO, pinasahan daw ng 2011. Wow! Kung saan ka na naman nakakuha ng invento ha. Yung scriptwriter nyo, pagalitan nyo kasi sinablay na naman kayo. Anyway, pag-usapan natin dito, bakit nag-iiyakan yung mga kongresista naglabas ng mga dokumento na dapat hindi nyo ilalabas sa Kamara. Anong purpose? Siraan. Happy kayo? Nasiraan nyo ba? Nasiraan nyo ba si BP Sara? Hindi nga natinag ang mag-asawa. Tinatawanan lang kayo. Ang gusto nyo ipamuka na dumorobo sila na 67 billion. Ganun ba gusto nyo palabasin? Ang tatanga nyo talaga gumawa ng kwento. Sorry Sorry sa mga bad words. Bad words na ba yung tanga? Hindi, no? Oo, ang bad words yung PI, So, ganun. Itong mga ob-ob. Bobo na lang. Kasi, isipin nyo, nang halungkat sila ng kwento, hindi pa Vice President si BP Sara. Kailan ba naging Vice President si BP Sara? 2022. Ang hinalungkat nilang kwento, 2006. Di ba mga anga? Tapos sasabihin nyo, Dorobo, 67 billion. Pinaliwanag na rin yan ng marurunong. Kasi kayo, mga bobo kayo dyan.
Diba? Kahit mali, gusto nyo maging tama. Kahit tama, gagawin nyo mali. Bendalo kayo eh. Masakit pakinggan habang kayo ay minumura sa social media page ninyo. Hindi nyo matanggap yun kasi puro kayo kasinungalingan. Ang saklap, di ba? Sariling yung page, pinagtatawanan kayo, mga unggoy. Woo! Lalo na yan, si Ridon, yung tabingi. Oo, ngayon, meron pa silang mga banat. Dahil nagkaroon na naman ng problema dyan sa mountain, may gusto magtanggol na naman daw doon sa mga bata na, Dismio Marimar, tagapagtanggol talaga kayo ng mga, sa bagay, pare-paras kayong salot sa gobyerno. Tuloy. Rosalie, bakit sinasabing diversionary tactic ang ginawang paghahain ng reklamo ng kampo ni Atty. Manscarpio? Bernard, naninindigan ang mga miyembro ng House Justice Committee na wala silang nilalabag na panuntunan o mga batas kaugnay nitong ginagawa nilang proseso ng pagdinig sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna nga ito ng mga reklamong inihain sa Quezon City Prosecutor's Office ni Attorney Manasseh Carpio, asawa ni Vice President Duterte, kaugnay laban sa mga pinuno ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, gayon din ng Bangko Sentral ng Pilipinas at sa iba pang miyembro ng House Justice Committee. Partikular na ang paglabag umano sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act. Kasunod ito ng ulat ng AMLAC kaugnay ng bilyong pisong halaga ng covered at suspicious transactions sa mga bank account na iniuugnay kina VP Duterte at Carpio sa impeachment hearing. Ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na endorser ng ikatlong reklamong impeachment laban sa Vice Presidente, panglihis lang sa issue at harassment ang ginawang pagreklamo ni Carpio. Panglihis daw, mga unggoy. Mali talaga ang ginawa nyo. Kasi hindi probable cause ang hinahanap nyo sa hearing nyo. Nagkwentuhan kayo, akala nyo mapapaniwala nyo ang taong bayan. Ano ba ang nilabas nyo dyan sa hearing nyo, sa kangaroo court nyo? Di ba parang pinahiya nyo na ang Vice President, pati yung asawa? Pinamumukha nyo na merong ganong amount. Wala naman. Paano nyo masisiraan ang mga Duterte? Sa tingin nyo, kaya nyo masiraan ang mga Duterte? Hindi nyo kakayanin. Mapapahiya kayo. Alam na ng taong bayan kung sino ang mga durobo sa mga hindi durobo. Alam na ng mga taong bayan kung sino ang magnanakaw sa kabanang bayan. Diba? Ano issue sa inyo? Maliit ang pera. Doon kayo tinitira ng taong bayan. Lalong-lalo na yung kasama nyo si Dilimaw. Ano yung issue kay Dilimaw? Nakakatanggap ng pera. Kaya ganyan ang mga asal nyo eh. Diba? Kahit hindi nyo trabaho, dyan sa kamera, ginagawa nyo. Kahit sinabi na hindi kayo pwede. Sinabi na yan ng mga Justice Secretary o yung mga retired justices. Hindi nyo pwede pangunahan ang trabaho ng mga Senado o yung gaganap na trial lawyer. Ang gaganap na mga taga-litis dyan sa Senado. Kung papasok ang impeachment. Hindi. Pinangunahan nyo. Ang gagaling nyo nga di ba? Tuwan-tuwa kayo. Nasiraan nyo ba? Hindi. Aray mo. Iyak nyo na lang, mga unggoy. Harassment na naman ito, panggulo, panglihis ng issue. Nako, umanat ka na naman. Malinaw po sa akin yan na panglihis lang ito, pandagdag lang ito sa mga kaso ng mga pinala nila sa Supreme Court. Lapit ka na daw, sabi ni Aling Ledesma. Mukhang, babalik oblo ka na naman daw, sabi ni Mang Ramil. Ayaw nyo kasi tumigil eh. Ganda-ganda na sana ng buhay mo, magtatrabaho ka na lang bilang representative ko, no? Ayan na naman, namuliti ka na naman kayo. Ano mangyayari nito? Tapos sasabihin nyo, pang-divert ng issue. Kayo ang nagsimula. Kinalkal nyo ang hindi nyo dapat kalkalin. Tapos ngayon magre-reklamo kayo. Ano kayo? Swerte? Ganun-ganun lang yun?
Siniraan nyo si Mascarpio, nananahimik ang mama. Hindi nga nakikialam sa politika. Naglabas kayo ng dapat hindi naman nagmumula sa inyo kung ano man yun. Dapat yun, sinasubmit sa Senado, tapos sila ang maglalabas. Doon palang ilalabas yung mga dapat na doon pag-usapan. Pinangunahan nyo eh. Naglapas pa kayo ng mga peking resource person nyo. Pati ito ngayong usapin kay Mike Defensor ngayon dahil pati ngayon siya ay naiipit na rin. Dahil ang mama ang naglabas ng mga baho doon sa mga bilyones na mali-maleta, katuwang niya dito yung 18 Marines, ngayon iniipit na ngayon siya. Nino, kilala nyo naman yan. Ito, hindi porkit nakakasuhan yung anak at asawa ay mananahimik na si Defensor. Ayan ang kanyang paliwanag dito. Hindi pwedeng ganun. Panahon lang nila ngayon, sabi ni Aling Ledesma. Hindi porkit panahon nila ngayon, tatahimik itong si Mike Defensor. Magsasalita at magsasalita ito. Sinimulan nila eh. Di ba? Pwede namang, alam nyo nangyari, nagtataka ako, bakit ang mama, pag halimbawa may mga gusto silang kuning tao, kahit hindi trabaho ng direktor, sumasama. Para saan? Hindi, natatanong lang. 'Di ba? Napapag-usapan lang. Hindi naman ginawa ni Director Santiago yung pagsama sa mga hindi ginawa. Nagtataka ako doon sa mama, yung bagong direktor. Gusto ata ng popularidad. Pero anyway, wala tayong pakialam sa popularidad. Kaso nga lang, napapag-usapan lang yung usapin. Bakit? Pwede naman daw imbestigahan lahat. Bakit natumbok lang yung isang KTV bar? At nakwento rito na may ugnay daw yung asawa at anak doon sa KTV bar na pinaghihinalaang, naku, pangit ang terminology. Pero anyway, siyempre may mga abogado naman yan. Ano ba ang punto rito ni Mike Defensor sa mga nangyayari ngayon? Pasok. Are you facing this kind of very deep and serious challenge to your family? Ang asawa mo, ang anak mo at ikaw, Congressman Mike. Alam mo ka, Eric, siyempre yung asawa ko tsaka yung anak ko, hindi lang yung hindi nakasuhan, pati lahat ng mga anak ko, including yung mga hindi nakasuhan, siyempre nag-usap kami when it happened. And nakikita ko, yung mga si Julie, na kilala nyo naman, Doc Lorraine and ka Eric, hindi naman to ganun eh, hindi naman to involved sa, of course, matatag siya, may paninindigan siya, pero hindi to involved sa politika eh. Diba? Yeah. Hindi naman to yung sasabihin mo ng left and right, may opinion. Wala naman tong ganun eh. And first time na na-involve sila sa ganito. Naintindihan ko na hindi sila sanay, may pangangamba. I would think may takot. Normal sa isang tao yan. Pero yung paninindigan ng pamilya ko, sila din mismo nagsabi, my wife, sabi niya, ayoko naman ng ganito. Ayoko na tumahimik ka dahil tinakot kami. Tuloy mo yung ginagawa mo, ituloy mo yung sinasabi mo, and kaya namin. Ano nga masasabi nyo? Hindi tatahimik si Mike Defensor. Kung sa tingin ng iba ay mananahimik na lang dahil nga nangyari yan, siguro, may proof na kayo para ituloy ang laban. Ano ba ang laban? Mapanagot yung dapat mapanagot. Nauumpisa na ho yan. Hindi lang natin alam kung totoo yung umpisa. Kasi itong si Martin, di ba ho, sabi, na-freeze na ho yung asset, pero may duration. Isipin nyo nga yun, bakit si CJ Corona na-freeze ang asset, walang duration? Isang malaking tanong yun. Pangalawa, meron pa raw isa pang-anim na kaso ang ipapasok dito kay Balulong. Ano kaya ang kwento patungkol dyan? Malalaman natin yan. Baka mamaya yung kaso na yan, paandar lang yan, 6-5 kaso, samantalang ito, petisyon na pagbabawalan si Escudero ng NGU na makalis na bansa.
So ano ba ang usapin dito? Kasi meron na ring whole departure order itong si Senador Chis Escudero. Pero may petisyon. Petisyon ba? O alamin natin. Kasalukuyan ng dinidinig sa Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na pagbawalang makaalis ng bansa sina Senator Chis Escudero at ang negosyanteng si Maynard Ngu. Pero ang hearing naging pribado. Para nga sa update live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City, may express report si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, bakit daw ba naging closed door ang hearing ngayon? Nikki, hiniling nga ng Sandigan Bayan 6th Division na maging pribado ang pagdinig ngayong araw. Tungkol nga ito sa hiling ng Office of the Ombudsman na pigilang makalabas sa bansa si dating Senate President Chis Escudero at ang umunoy negosyanteng bagman nito na si Maynard Ngu dahil sa ilang mga sensitibong impormasyon na baka raw mabanggit sa hearing. 7 buwan mula nang madawit ang pangalan sa mga umunoy nakatanggap ng commitment o kickback mula sa flood control projects, hiniling ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan na isyuhan ng precautionary whole departure order si dating Senate President Chis Escudero. Wala pang kaso si Escudero pero iniimbestigahan ito dahil sa posibleng graft, plunder at indirect bribery. Maliwanag Wala pang kaso si Chis Escudero. Pero ang tanong dito, isang malaking katanungan, totoo ba ang kwento na ito? Hindi, nagtatanong lang naman si Aling Ledesma. Kung totoo ba? Kasi may whole departure order pero walang kaso. Ano yun? Napagkwentuhan lang. Kayo naman, huwag niyong bigyan kagad ng mali siya kung ano man yung nangyayari ngayon. Tsaka executive session. So wala tayong, anong tawag doon? Wala tayong, hindi natin saklaw yung mga bagay na ganun. Kung halimbawa executive session, the executive session, pero sana kung mga ganyang issue, ilantad na nila. Kung meron ba talagang sinampang kaso, may kaso ba, bakit nagkaroon ng whole departure order, malalaman natin yan sa susunod na mga pangyayari, sa susunod na tagpo. Ang tanong doon, ano ba yung dinorobo ni Chis Escudero? Palagayin natin wala. Sa tingin nyo? Kasi nadamay lang naman ang mama Dahil nga, sinabi ko nga sa inyo nung nakaraan, kanina, na si Chis Escudero, naatasan yan na impeach kagad si BP Sara nung siya pa yung Senate President. Hindi niya nga ginawa. So, meaning to say, ayaw niya. So, ngayon, lumalabas, pinag-initan, ginawa ng kwento. Ngayon, hindi naman magpapatinag yan Abogado yan, magaling yan. Hindi kayang tinagin niya si Chis Escudero. May boses yan. Siguro humiling siya para hindi na lang lumala. I-executive session na lang natin. May panibagong naman to, destabilization na naman. Kwento na naman nila to. Ano raw to, panibagong destabilization plot versus PBBM. Ang dami yung mga paeklat. Hindi ko nga alam kung totoo na ba itong mga sinasabi nyo. Meron daw panibago. Alamin nga natin dito sa kwentuhan dito. Alam nyo naman kung sino ang payaso sa palasyo. Spokesperson pala. Alamin natin. Mr. Lacson recently said that some retired officers are planning to grab power amid the controversies involving the president and vice president. Meron daw pong nangyayaring recruitment within the AFP. Komento po tungkol dito. Matagal na pong balita yan. Matagal na nilang gustong magsagawa ng destabilization laban sa ating Pangulo. Hindi na po yan bago. Has this chatter reached the president po? Ano po ang direktiba niya sa security cluster, particularly the AFP and law enforcement agencies? Hindi, unang-una po, kung ito po ay mapapatunayan dahil si Senator Lacson naman ay hindi natin matatawaran kapag nagsalita ito. Ito'y may resibo. So muli, ang mga investigating bodies natin, hindi na po kayo kailangan utusan. Gawin nyo na po. Tigil na nga, nako. Meron naman kayong banat, panibago na namang issue yan. Ang main issue dito, pag kumanta si Balulong, yari ang pinsan. Yun ang main issue. Ngayon, baka pinapasok lang nila yan para kumwari meron silang sisihin. Meron silang sisisihin dito malamang pagdating ng araw. So anyway, dito tayo sa
shoutout segment natin. Kailangan tayong mag-shoutout sa ating masugid na mga manonood at subscriber. Lagi silang nakaantabay sa ating channel. At hiling ko lang, siyempre, kung umaabot ka sa video natin ito, sa shoutout segment natin, share nyo naman yung video natin, para mas makaabot pa sa ating mga kababayan na handang tumulong ipanalo si BP Sara. So ito, mula kay Nilo Ahon, shoutout po. Lagi siyang nanonood sa Davao. Winnie Cuadera, lagi siyang nanonood, shoutout po. Annalisa Pasqua, nanonood siya galing mula to ng Abu Dhabi. Ayan, shoutout po sa inyo. Bernadita de las Alas, lagi siyang nanonood. Jacksonville, Florida, USA. Oo. Kay Tarcelo Mondido, lagi siyang nanonood. Kuya Goods. Tanong ko lang po ba brand ng mga maleta at ginamit nila Louis Vuitton, Gucci, Chanel o Prada? Yan ang hindi ko po alam. Baka binili lang sa Divisoria. Pa-shoutout po, Charis Kang. Yan, shoutout po at lagi siya nanonood sa atin. Magdalena Andres, taga Bulacan, shoutout po sa inyo. Laging nanonood sa atin. Wilson Memis. Nandun siya araw-araw sa channel ni Kuya Goods. Ida Gabayan, shoutout po. Ayan, lagi siya nakaantabay sa atin. Josephine Nema Aguera. Sa Calamba City siya, laging nakaantabay. Marciana de la Cruz, Solid Duterte tayo. Yan, sinasabi niya. Neil Evairon. DDS, SDS, European, Filipino, FW. Yan, mula Australia, USA. USA, Australia pala, sorry. Rudy Hintong Vlog, yan, lagi siya nanonood. Sa atin, nakaantabay. Vera Tupas, shoutout po. Annabel Ventura, shoutout po. Archin Nino, sa Canada, Vancouver, shoutout po sa inyo. Helen Marino, shoutout po. Vencus Gayares, shoutout po sa iyo. MJ Net, shoutout po. Mindanao, yan, sa Mindanao naman siya. Redon Juan, yan, shoutout ingat po sa Auckland. Elfie Dara, yan, shoutout po. Lagi siya nakaantabay. Marlita Colante, shoutout po. Karen Panganiban, hi, shoutout Ma'am Karen. Yan, laging naka-ano siya sa atin, nakasubaybay. Naka-joint. Naka-joint siya sa ating subscription. Esther Dawal, yan, shoutout po sa inyo. Rowena Nagashima, yan, shoutout po. Dong Espalbulangi, shoutout po sa inyo. Edas, shoutout po. Enrique Capili, shoutout po sa inyo. Richard Carigma, shoutout po. Virgilio Simpao, shoutout po. Lina Ledesma, Rayban 20, Alex Alcanyo, shoutout po sa inyo. Rudy Intong Vlog, shoutout po. Banggit na natin. Bulangi, shoutout po sa inyo. Raul Katamko, shoutout po. Juliet Duque, shoutout po sa inyo. At Amor, shoutout po sila. Shoutout po sa inyo. Bridget De Guzman, shoutout po sa inyo. At kung umabot ka sa video natin ito, huwag niyong kalimutan i-like and share. At meron pa akong isi-shoutout na screenshot ko na. Para minsan natatabunan kay natatabunan po siya kay Caroline Nolante. Kuya Good. Good AM, Kuya Good. Pa-shout out sa Mrs. Presi Ente. Yan. Shout out po. And then kay Chris. Chris ba USA. Ayan, lagi siyang nanonood. God bless you po. Always watching from Woodsbury, Virginia, USA. Ayan. Yan meron pa. Elena Mojerado. Shoutout po sa inyo. Laging nanonood. Yan, hanggang sa muli po. Bye-bye.